Nila pong kausapin, International Security Analyst, Professor ng DLSU, De La Salle University, Department of International Studies, kaugnay po ditong matagumpay na Rory Kamakailan. Sana magtuloy-tuloy ito. Dr. Renato De Castro, ano ba ngayon tingin dito? Simula na ba ito ng maayos na Rory mission ng Philippine Navy sa mga tauhan nila dyan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Doc De Castro, kumusta ka na? Magandang umaga. Magandang umaga, Ka-Orly. Kamusta po kayo? Mabuti naman. Tulad po ng aking unang tanong, anong inyong projection, anong inyong nakikita? Kaugnay na nga po nitong huling Rory na matagumpay, bagamat may mga nakabasid na mga barko pa rin po ng China Coast Guard at ng Navy ho nila. Well, katulad ho nung tignan nyo yung termino na ginamit sa arrangement, provisional. So, ibig sabihin, temporary lang ho to. Alright. Para lang ho humupa yung tension. Pag medyo lumamig-lamig na, hindi ho natin alam ang gagawin ulit ho ng mga Chino. Kasi nasa kanila ho yung tinatawag nating escalation ladder initiative. Sa tingin nila, alam nila ho, kontrolado nila yung sitwasyon. Nandun ho yung kanilang maritime militia, nandun ho yung Chinese Coast Guard, at nakapaligid po doon yung People's Liberation Army Navy. So alam ho nila ang alas nasa kanila ho lahat. So kaya pinapakita nga ho doon sa provisional arrangement. After lumabas ho yun, sinasabi ho ng mga Chino na nangyari ho yan kasi sumunod ang Pilipinas sa aming mga kondisyon. Dalawa yung kondisyon na pinipilit nila. No? Although, supposedly, sabi ho ng Department of Foreign Affairs, hindi ho yan kasama doon sa provisional arrangement. Pero ginigit ho ng mga Chino, ng kanilang Foreign Ministry at of course ng embassy nila, unang-una ho doon, dapat ang nangyari daw ho, nagpaalam tayo sa mga Chino at pangalawa ho, pinayagan natin inspeksyonin. Kasi ang implikasyon ho niyan, pag pumayag ho tayo, tinatanggap po natin na kanila ho yung karagatan sa paligid ho ng Ayungin Shoal and even ho yung Ayungin Shoal. Nadininay naman ang National Security Council, walang ganun nangyari. Ang usapan, maayos at ligtas na paglalayag patungo sa BRP Sierra Madre, yun naman ang nangyari. Kaya lang, itong huling pronouncement ng Chinese Foreign Ministry nila, kinakailangan ba talaga ito na parang meron pa rin okay na maayos na nakikita natin na walang tension pero may sundot pa rin na naging dahilan para mag-react na hindi totoo yan, walang nangyari inspection, walang nangyari pag-check at hindi rin nagpaalam ang ating mga operatiba. Unang-una, kinakailangan bang magpalabas ng ganung statement na maayos naman na nangyari at wala naging hindi ko ano ang intensyon sa likod ng pahayag na yon, pahabol na yon ng Chinese Foreign Ministry? Pinalabas po nila, tatlo yan. Kontrolado namin yung sitwasyon, nandyan yung mga pwersa namin, amin yung teritoryo na yan. Nangyari yan dahil pinangindutulutan lang namin ng mga Pilipino. Gano'n ang mensahe dyan. Hindi kaya, Doc De Castro, dahil sa yung pinalabas na statement ng mga G7 countries, pwersa silang magpalabas ng ganung pahayag para ipakitang they are still in control? May ganun ba kayo nakikita doon? Hindi, malakas ho yung sinabi rin ho ni US National Security Advisor Jake Sullivan na kung kailangan namin tulungan ng Pilipinas, tutulungan namin. Kaya lang sabi nga rin, kabig din ni Secretary Jake Sullivan, US National Security Advisor Sullivan, pero hanggat maaari gusto namin yung Pilipino, mga Pilipino ang gumagawa nito without of course the US entering the picture. So may pwersa ho yan, may palagay ko may impacto rin ho na nangyayari ho yung ASEAN Foreign Ministers meeting sa Laos ho. So again, ang ginigit ko sa termino ho mismo, provisional. Temporary lang yan. Pag napipil ho nila na medyo humupa na yung tension at of course tama na yung sitwasyon, hindi ho natin maalis sa ating isipan na pwedeng talagang gipitinan man po tayo. Alright. Sakasakali man, wag naman sanang maulit na. No? Yung, lalo na yung pinakahuli na naging madugo, nagkalagasan ng daliri. Sana wag na sana... June 17 po. Oo, wag na sanang maulit yung June 17. But sakasakali man na talagang hindi maiwasan, ano na ba yung pangangailangan na yung mga kalyanan natin bansa ay kasama na natin sa Rory mission? Kinakailangan ba na may ganun tayong gawin? If ever, Dr. Castro? Well, ginigito ng ating gobyerno, ginigito yata si General Browner na hanggat maaari ho, even a National Security Advisor, si Assistant Secretary Jonathan Malaya ho, yung spokesperson ng National Security Council, hanggat maaari gusto ho natin tayo ho gagawa niyan. Kung nandyan ho ang aliado at mga security partners natin, nakapaligid lang sila.
Pero yung decision ho, at conduct force ng operation, hanggat maaari ho, dapat tayo gumagawa. Kasi ini-emphasize ho natin yung tinatawag nating agency sa buong mundo at sa China ho. Na ginagawa namin to dahil dahil nasa likod namin ang ating aliado at mga security partners, kundi interest namin ito. Interest ho natin na provide ho ng mga supplies po yung ating mga sandaluan ho sa PRP Sierra Madre. Ang nakakatuwa lang nito, bagamat marami mga presensya ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea, yung ilang mga international ship, yung mga naghahatid ng iba't ibang mga container at shipment, mga cargo, dumaraan dyan, ginagamit yung 2016 ruling. Nitong nakaraan linggo, may nabalitaan akong ganung pangyayari, parang niraradyohan nila. At kailangan magpa-abiso, magpakilala. May isang nagbangkit ng 2016 ruling, mukhang hindi wala rin nagawa yung Chinese Coast Guard na ando doon at nilapitan lang bahagya yung malaking international shipping cargo kung di ako nagkakamali. Normal itong pangyayari dyan sa West Philippine Sea o South China Sea, Dr. Castro, ano? Hindi, kasi ginagawa ho talaga ng mga Chino ho yan, yung Coast Guard ho nila. Lahat ginagawa ho nila. Tinatanong ho nila kung ano yung barko nyo, identify yourself, tapos saan kayo pupunta. Kasi exercise ho yan ng kanilang sovereignty, jurisdiction. Kaya pag sumagot ho kayo dyan, ibig sabihin, kumbaga tinatanggap mo na kanila ho yan. Dahil nagbigay ho kayo ng sinabi nyo, sinagot nyo yung question nila at sinabi nyo saan kayo pupunta. Ayan ho kasi yung posisyon ng mga Chino ho. Amin yan, pero dahil naman kami ay isang law-abiding citizen, naniniwala rin kayo sa isang clause, although binabiolate nila, meron pa rin freedom of navigation. Pero nga, hingi kayo ng permission sa kanila. Yung iba naman parang, sige, pwede bang dumaan? Pinapadaan mo. Pero ayun nakakatawa lang minsan, pag may naririnig tayo mga balita mula sa mga marinero na nai-encuentro ng ganyang sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. 2 punto na lang, Dr. Castro. May mga pagkakataon na nakikitang papalapit at pumapasok sa ating ikakay lumalapit sa 12 nautical miles na ating territorial water ang ilang mga barko. Ano ba to? Nagkakamali lang ba? May navigational problem lang ba ito? Medyo may panunubok na kayo nakikita ho rito. Sabi ho ni yung US analyst ng Stanford University, si Ray Powell, ang term niya ho dito, intrusive patrol. Talagang pinamumukha ho na, intrusive patrol. Pinapamukha ho, kaya namin kayo lapitan, wala kayong magagawa sa amin. Pero ang ang reply ho, katulad rin nakatuon ho tayo dito sa Coast Guard, pero I think 1 or 2 weeks ago, mga around early July, talagang pumasok po sa ating archipelagic waters yung aircraft carrier ho nila, yung Shandong. Na dating dumadaan lang ho sa yung Basi Channel, yung very narrow channel ng katubigan between Taiwan and yung pinakadulo ng Batanes Island. Ngayon recently dumaan doon sa Balintang Channel, papunta ho sa Pacific. Pinamumukha ho talaga sa atin na kaya namin kayong pasukin. Dahil kasi archipelagic state kayo madami kayong butas at wala kayong kakayanan na kumbaga at least kasi may freedom of navigation din po tayo na at least ipakita natin yung presence. Pero in-emphasize naman ng ating Philippine Navy nung tinanong ko ito kay Rear Admiral Boy Trinidad, pinapamukha rin natin sa mga Chino, kaya namin i-monitor kayo. Ang masama pag hindi natin na-monitor. Okay, pakulo na lang, Dr. Casa, di naman siguro masamang tayo'y humingi ng isang magandang positive development tulad ng maayos na remission. Magandang punto ito para sana magtuloy-tuloy. Maiwasan na. Hindi naman kinakailangan talaga magkagirian once na magkarespetuhan lang at alamin lang kung ano ho yung naaayon at nararapat, yung naaayon sa batas at nararapat na respeto na pwede natin ibigay sa ating kapwa-bansa rin dito sa Southeast Asia, Dr. Castro. Mahirap po yata hingin sa mga Chino ho yan Unang-una nga mayroon pa maganda. Unang-una yan nga tinuturo ko sa yung tinatawag ho nating diplomatic studies, kaya yung term ho na China, kung iaano ho yan yung sa Mandarin, Chungko. Ibig sabihin Middle Kingdom. Kami yung sentro ng mundo. Kayo nakapaligid lang sa amin. Either mga tributary states kayo o sa atin tingin ho nila,
na, barbarian. Alright. Kaya dapat magpakita kayo ng homage namin. Na-ingrain ho sa kanilang diplomatic culture, even sa strategic culture nila. Kanila sila ho yung Middle Kingdom. Sige pa. Dr. Castro, maraming salamat sa ulitin po. At ingat po kayo at maraming salamat sa muling pagsama ho sa aming palatuntunan. Thank you, sir. Maraming salamat, Ka-Orly, at magandang umaga ho sa ating mga kababayan po. Thank you po. Ang ating nakausap, Doc. Renato De Castro, International Security Analyst and Professor po ng De La Salle University. Ang inyo pong napakinggan.